Mapagpalang araw ka-recap. Ating suriin ang isang 1996 crime, drama at thriller na pelikula tungkol sa rasismo, krimen at pagiging bulag ng hustisya. Sa Canton, Mississippi, dalawang rasistang puti na lasing at bangag sa alak at droga ang walang hiyang pinagtitripan ang mga African American. Nasalubong pa nila ang isang batang babae pagpasok sa isang tindahan upang kumuha ng mga alak. Ang batang babae ay ang 10 years old na si Tonya. Nadaanan ito ng dalawang siraulo at matapos batuhin ay walang awa na minolestiya ang bubot nitong katawan. Mabilis iyong nabalitaan ng mga magulang ng bata. Nagmamadaling umuwi ang ama ng bata na si Carl Lee Haley. Nagsorry pa ang bata sa ama tungkol sa nahulog na pinamili. Halos madurog ang puso ng ama habang hinahatid ang anak sa ambulansya. Sinadya ng sheriff ang kinaroroonan ng dalawang pusakal na sina Billy Ray at James. Nang kwestiyonin ay hinamak pa ang kulay ng balat nito, pero nakuha nila ang kapares ng sapatos ng bata sa kanilang truck, kaya naman puwersahan na silang dinampot ng mga pulis. Samantala, ang abogadong si Jake ay sinundo ng kaibigang si Harry. Sa opisina ay dinaan niya sa biro ng kausapin ng sekretarya tungkol sa mga utang nila sa renta at bills. Nanananghalian sina Jake nang lapitan ng pulis na si Deputy Looney at ibinalita ang pangyayari. Dinepensahan noon ni Jake ang kapatid ni Carl Lee kaya't kilala niya ito at ang anak na si Tonya. Sa ospital, bakas sa mukha ni Carl Lee ang puot at galit sa kahayupang ginawa sa kanyang anak. Sumailalim naman sa interogasyon si James. Sinadya ni Carl Lee si Jake sa kanyang opisina at nag-aalala ito sa posibilidad na mapawalang sala ang mga rapist na nangyari na noon dahil sa matinding rasismo sa lugar. Tulad ni Carl Lee ay may anak na babae si Jake at di nito maiwasang maisip ang sinapit ni Tonya. Ibinahagi ni Jake sa asawa ang pagdalaw ni Carl Lee at ang pagnanais nitong patayin ang dalawang rapist. Ang gabi ring iyon ay pinasok ni Carl Lee ang courthouse. Kinabukasan ay dinala ang dalawang kriminal sa korte para sa kanilang arraignment kung saan nakaabang sa loob si Carl Lee. Habang paakyat ang mga ito sa hagdanan ay lumusob si Carl Lee at tinadtad sila ng bala at saka mabilis na tumakas. Di sinasadyang madamay ang pulis na si Looney. Wala sa hinagap ni Jake na tututuhanin ni Carl Lee ang mga banta. Inaresto ng mga pulis si Carl Lee at taasno itong lumabas ng bahay at mahinahon na sumama sa kanila. Ngang dalawin siya ni Jake ay kinumusta niya ang nadamay na pulis at nalaman na kinailangang putulin ang isang paa nito. Ang tanging pag-asa para makalusot sa kasong pagpatay ay kung mapipili ang mga tamang hurado sa korte. Ang masakit ay wala itong malaking pera para ilaban ang kanyang kaso. Ibinunyag ni Jake sa media na siya ang magtatanggol kay Carl Lee. Tinawanan lang iyon ng district attorney na si Buckley nang malaman na si Jake ang makakalaban. Marami na itong pinakulong na mga Black Americans at ginagawa niya iyon para sa publicity. Humingi ng advice si Jake sa Lasengo, ngunit magaling niyang mentor na si Lucien at nakiusap na tulungan siya sa kasong ito kahit na natanggalan na ito ng lisensya. Sa libing ni Billy Ray ay nagsagawa ng masamang plano ang kapatid nitong si Freddie kasama ang mga kaibigan. Sa bahay nila Jake ay proud ang kanyang asawa sa ginawang desisyon na ipagtanggol si Carl Lee. Pero nakatanggap siya ng mga pananakot sa telepono. Parusang kamatayan naman ang hinihingi ni Buckley para kay Carl Lee. Nagsimula ang preliminary hearing sa kasong pagpatay ni Carl Lee sa ilalim ng judge na si Omar Noose. Nagplead si Carl Lee ng not guilty at nagkaroon ng matinding patutsadahan ang dalawang abogado. Na-deny din ang request ni Jake para makapagpiyansa. Naniniwala si Jake na hindi magiging parehas ang laban sa lugar na iyon, kaya't nag-request siya ng change of venue, ngunit denied din iyon. Inilalaban ni Jake ang request sa judge nang may inilagay na papel ang isang babae sa kanilang lamesa na naging dahilan upang payagang mag-submit si Jake ng request for change of venue. Namroblema sina Jake at Carl Lee sa kakulangan ng perang kakailanganin sa kaso. Ang babae sa courtroom ay si Ellen na isang law student mula sa ACLU. Ang totoong pakay ng babae ay tulungan si Jake sa kaso ni Carl Lee. Binanggit nito ang kanyang mga achievements upang makumbinsi si Jake. Idagdag pa na mula siya sa napakayamang pamilya kaya't magtatrabaho siya ng libre pero tinanggihan niyon ni Jake. Iniabot nito ang isang papel na naglalaman ng mga kasong katulad kay Carl Lee at umasang magbabago ang isip ni Jake. Palihim na inilabas ng mga pulis si Carl Lee upang puntahan ang nadamay na pulis at humingi ng tawad.
Magkakilala na sila mula kabataan pero walang sagot na natanggap si Carl Lee mula kay Looney. Lumapit naman si Freddy sa isang malaking clan ng mga puti, ang Ku Klux Klan, at humingi ng tulong sa kagustuhan niyang maipaghiganti ang kapatid. Isinama niya ang mga kaibigan sa pagsapi sa KKK, kasama pati ang isa sa mga pulis at naging ganap na mga miyembro ng clan. Isang gabi ay may isang concerned citizen na nagbigay babala sa asawa ni Jake na ilabas ang anak sa bahay. Inilabas ng asawa ang sama ng loob nito kay Jake dahil sa pagtutok niya sa kaso ni Carl Lee ay halos makalimutan niya ang kanyang pamilya. Pinilit ng asawa niya na naiwasan sana ang lahat ng iyon kung ipinaalam niya sa sheriff ang binabalak ni Carl Lee na patayin ang mga rapist. Nakisimpatya ang simbahan sa pamilya ni Carl Lee, ngunit may mga taong walang tiwala sa abogadong si Jake. Kinumbinsi ang pastor ng isa pang pastor na kumuha ng bagong abogado mula sa NAACP pero kailangan ng malaking pondo. At kinutsaba nila ang pastor at pinangakuan ng kompensasyon kung kakalap ito ng pondo mula sa mga kasapi ng simbahan. Masaya si Carl Lee na makita ang pamilya ngunit di rin maiwasang malungkot ito sa sinapit nilang paghihirap mula nang siya ay makulong. Nalaman ni Carl Lee mula sa asawa ang binabalak ng mga pastor ng kanilang simbahan. Habang sina Jake naman ay nahaharap sa maraming pagkakautang dahil hindi na ito tumanggap ng ibang kliyente mula nang hawakan ang kaso ni Carl Lee. Bukod doon ay di lang siya ang nakatatanggap ng mga pagbabanta, kundi pati ang sekretarya na naging dahilan ng pagkamatay ng asawa nito. Nalaman ni Jake na balak ng mga pastor na palitan siya bilang abogado ni Carl Lee gamit ang nakalap na pera. Natuklasan naman ni Carl Lee na ang nagugutom niyang pamilya ang ginawang dahilan upang maipon ng $7,000. Kaya't binantaan niya ang pastor na ipapaalam sa buong lugar ang kanilang kasinungalingan kung hindi ibibigay ang pera sa asawa. Saka sinabing hindi na niya kailangan ng ibang abogado maliban kay Jake. Sinet up lahat ng yon ni Carl Lee para sa pamilya at sa kasong kinakaharap nila ni Jake. Muling tumawag ang mystery caller para magbigay ng babala at tagumpay na nahuli ng sheriff at ni Jake ang taong magtatanim ng bomba sa kanilang bahay bago iyon tuluyang sumabog. Dahil dito ay nagdesisyon si Jake na pauwiin muna ang anak at asawa sa mga magulang nito. Masama man ang loob ay inintindi na lamang ng asawa ang mga rason ni Jake. Ipinatawag si Jake ng judge sa bahay nito upang sabihin denied ang kanyang request for change of venue at binalaan na mag-isip ng mabuti sa desisyon na ipagtanggol si Carl Lee. Nabalitaan ni Ellen ang desisyon ng judge at muling sinubukan na kumbinsihin si Jake, ngunit nagbago ang isip nito nang malaman na malaki ang pagkakaiba ng paniniwala nila pagdating sa death penalty. Pero nabatid nilang pareho na ang kanilang pagkakaiba ang maaring kailangan upang maipanalo ang kaso ni Carl Lee at tuluyang nabuo ang team na magtatanggol kay Carl Lee. Isinagawa ang pagdraw ng mga juries hanggang sa makumpleto ang mga ito na kinabibilangan ng mga puting Amerikano. Samantala ay nagmarcha naman ang Ku Klux Klan at sinalubong ang mga nagpoprotesta sa panig ni Carl Lee. Hindi kinaya ng mga otoridad ang magkabilang panig nang magkaroon ng kaguluhan. Isang teenager ang nagbato ng Molotov na naging sanhi ng pagkamatay ng leader ng klan. Nadaplisan naman si Jake nang iligtas si Sheriff Walls, kaya naman madali siyang ginamot ng pilyang si Ellen. Inamin ni Jake kay Ellen na ang dahilan kaya't hindi niya isinumbong ang balak ni Carl Lee na patayin ang mga rapist ay dahil parang gusto niyang ituloy nito ang binabalak upang pagbayaran ang kahayupang ginawa sa bata. Samantala ay hindi tumigil ang klan sa kabila ng pagkamatay ng kanilang leader. Hinagisan ng mga ito ng umaapoy na krus ang presinto at ang bahay ni Jake. Nagkaroon din ng atraksyon sa pagitan ni Jake at Ellen pero mabilis din nilang napigilan ang mga sarili. Inabutan ni Jake na nasusunog ang kanyang bahay kung saan naiwan ang aso niyang si Max. Kinabukasan, walang natira sa bahay ni Jake at kinumbinsi siya ni Harry na kalimutan na ang kaso at ayusin ang pamilya at umiwas sa mga banta sa kanyang buhay. Ngunit di niya mapapayagang mapunta sa wala ang lahat ng sakripisyo. Lalo itong na-motivate ng malamang buhay ang kanyang aso. Kinabukasan ay idineploy ang Mississippi National Guard upang agapan ang muling pag-alsa ng riot sa magkabilang panig ng mga nagpoprotesta at nag-umpisa ang trial ni Carl Lee Haley. Matinding hearing ang naganap ng isasang paupuin ang mga witnesses at ipresinta ang mga ebidensya at halatang hindi nakaporma si Jake sa mga oras na yon.
Pasikreto ring nag-usap ang jury at isa lamang sa kanila ang pabor kay Carl Lee. Isinalang ng prosecution team ang pulis na si Looney at sa pakiusap ni Carl Lee ay tinanong ito ni Jake kung sa tingin ba niya ay dapat maparusahan si Carl Lee. Nagkaroon sila ng pag-asa nang sumagot ito ng hindi at maging siya ay gagawin ang ginawa ni Carly kung ang anak niya ang nabiktima, lalo na nang harapin nito ang mga jury at sabihing palayain si Carly. Nang isa lang naman ang isang psychiatrist ay sinabing matino at hindi baliw si Carly nang magawa ang krimen, ngunit madaling nakabawi ang team ni Jake dahil sa effort ni Ellen nang ilantad ang nakaraang pag-testify ng doktor sa ibang kaso na kumokontra sa mga sarili nitong mga salita. Matapos ang hearing sa araw na yon ay tinangkang patayin ni Freddy si Jake pero sumablay ito. Kinagabihan ay dinukot naman ng clan si Ellen. Iginapos at iniwan ito ng clan sa gitna ng kagubatan. Ngunit bago mag-umaga ay iniligtas siya ng isang kasapi ng clan na siya ring informant na nagbibigay babala kina Jake sa mga pagbabanta sa kanilang buhay. Sa pagpapatuloy ng trial, hindi rin nakaporma ang panig ni Carly nang paupuin ni Jake ang witness na si Dr. Bass na kaibigan ni Lucien. Nang paupuin si Carl Lee ay naprovoke ito ni Buckley nang tanungin kung dapat lang ba na mamatay ang dalawang rapist. Sa gulo ng utak niya ay pasigaw siyang sumagot ng oo at masunog nawa ang kanilang kaluluwa sa impyerno. Ang bagay na yon ang naglagay sa kanila sa alanganin na maipanalo ang kaso. Dinalaw ni Jake si Ellen sa ospital at pinalakas ng babae ang loob ng lalaki na gusto nang sumuko habang pinipigilan nila ang damdamin para sa isa't isa. Nang gabi ring iyon ay nagkaisa na ang jury sa hatol na guilty para kay Carl Lee. Dinalaw din si Jake ng asawa upang ipaalam na naiintindihan na niya ang dahilan kung bakit inilaban ni Jake ang kaso at iyon ay upang protektahan ang mga batang tulad ng kanilang anak at ni Tonya. Inamin ni Jake kay Carl Lee na matatalo sila sa kaso at kinumbinsi ito na aminin ang ginawang pagpatay upang hindi ito mabigyan ng death penalty, pero tumanggi si Carl Lee. Ang dahilan kaya niya kinuhang abogado si Jake ay dahil sa puti rin ang balat nito. Hinamon ni Carl Lee si Jake na kung siya ang juror, anong bagay ang magpapaniwala sa kanya upang palayain si Carl Lee. At sa pinakaaantay na closing arguments, iginiit ni Buckley na matino ang isip ni Carl Lee nang patayin ang mga rapist at wala itong karapatang ilagay ang batas sa sarili nitong mga kamay. Hindi naman ginamit ni Jake ang inihandang argumento, bagkus ay ikinuwento nito ang buong detalye ng sinapit na pang-aabuso ng batang si Tonya sa kamay ng mga rapist. Naramdaman ng bawat isa ang paghihirap na dinanas ng batang babae. At sa huli ay sinabi ni Jake na isipin nila kung nangyari ito sa batang tulad nila ay puti ang balat. At hinatulan si Carl Lee bilang isang inosente. Iba't ibang reaksyon ang makikita sa mga tao sa pagpapalaya kay Carl Lee. Hindi rin nakaligtas ang mga kasapi ng clan, pero wala nang hihigit sa pagdiriwang ng isang ama na nabigyan ng hustisya ang masamang sinapit ng anak. Masaya ang lahat sa lugar nila Carl Lee at nakiisa si Jake at ang kanyang pamilya sa kanilang pagdiriwang at tanging ngiti na lamang ng kaligayahan ang naibigay ni Carl Lee at Jake sa isa't isa. Bukod sa binubuo ng mga veteranong aktor at aktres ang pelikulang ito ay talaga naman na mayroon itong napakagandang kwento at aral kaya hindi kataka-takang nag-box office hit ito. Ipinakita rito na mali ang ilagay ang batas sa sarili nating mga kamay, ngunit mas binigyang diin dito na ang hustisya ay bulag kung kaya naman hindi pwedeng gawing basehan ang kulay ng ating mga balat kung sino ang may kasalanan at kung sino ang inosente. Nais din nitong ipahatid na hindi lang natin dapat hanapin ang katotohanan, kundi dapat rin itong isabuhay. Kung sa mata ng Diyos ay pantay-pantay ang lahat, nararapat lamang na ganun din sa batas at sa mata ng bawat isa sa atin. Kung nagustuhan mo ang mga ganitong klase ng pelikula, please let me know in the comment section, Karikap. Hanggang sa muli.